Hello mga farmer, pag-usapan naman natin ngayon ay kung ano nga ba yung tamang timing ng pagwawalay ng mga biik. 30 days nga ba or 45 days? At ano-ano yung mga advantages at disadvantages sa mga ganitong uri ng pagwawalay? So kung bago ka pa lang dito sa aking channel mga farmer, ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakisama na rin notification bell para lagi po kayong updated kapag meron tayong mga tips at tutorials sa gagawin at iba pang mga farming ideas na kung saan ay pwedeng simulan at pwede yung pagkakitaan. Good morning mga farmer at welcome na naman sa ating panibawang vlog. So isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So magpasalamat tayo sa Panginoon mga farmer at binigyan ulit tayo ng panibagong araw, panibagong buhay. So syempre habang may buhay mga farmer ay may pag-asa. So kahit na ano pa yung pinagdaraanan mo ngayon mga farmer ay tiwala lang at malalampasan mo rin yan. So gusto ko rin magpasalamat mga farmers sa mga sulit na supporters natin, no? Sulit subscribers, mga sulit ka farmers na lagi nag-aabang at tumatangkilik sa ating mga videos. So nakakataba ng puso mga farmer, no? Tuwing binabasa ang mga comment ninyo sa ating comment section na talagang marami kayong natutunan at nakakatulong yung mga video na ginagawa ko dito, lalong-lalo na dun sa mga baguhan pa lang at nagsisimula pa lang sa pag-aalaga ng inahing baboy. So nilalaanan ko talaga yan mga farmer ng panahon, no, na binabasa ko lahat ng mga comment ninyo. Sinusubukan ko rin na sagutin lahat ng mga katanungan ninyo. So kung may mga comment ba kayo mga farmer, katanungan ay wag lang kayong mahiya na mag-comment sa ating comment section. Susubukan natin na sagutin sa abot ng ating mga kaya. So ngayon mga farmer ay tatalakayin natin kung ano nga ba yung tamang timing or tamang panahon ng pagwawalay ng mga biik, no? So meron kasi nagsasabi na 30 days daw yung maganda, meron din nagsasabi na 45 days ay maganda rin. So ngayon mga farmer ay isa-isahin natin kung ano nga ba yung mga advantages at disadvantages sa mga ganong klase ng pagwawalay. So dito muna tayo mga farmer sa pagwawalay ng 45 days, no? So yung impact nito mga farmer or yung magiging advantage nito ay dun sa mga biik natin. Sa ganito kasing edad mga farmer ay medyo malalaki na yung mga biik natin, malulusog at ready na sila para ibenta. So sa haba kasi ng panahon ng pagdedede nila mga farmer at the same time ay kumakain na rin sila, ay talagang masisiguro natin na maiwalay natin sila ng may kataasan yung timbang nila. Siguro mag-average siya ng mga 12 to 15 kilos, no, bawat isa sa mga biik natin kapag ganyang edad natin sila iwawalay. So yung kagandahan ng mga farmer ay pag-agawan nyo ng mga buyer natin or yung mga customer at mapepresyon natin mga farmer ng medyo mahal kasi nga malalaki yung mga biik natin at talagang walang reklamo yung mga buyers natin dito kapag ganito yung sitwasyon ng ating mga biik. So yung downside naman itong pagwawalay ng 45 days mga farmer ay doon naman sa ating inahin, no? So sa haba ng panahon ng kanyang pagpapadede sa kanyang mga anak mga farmer at habang tumatagal ay lumalaki rin yung mga biik niya. So mataas din yung requirements ng gatas na kakailanganin nila mga farmer. So may posibilidad na mga yayat siya. Yung iba nga ay butot balat ng mga farmer bago nila maiwalay. So di yung kagandahan sa inahin mga farmer. So yung gawin natin doon para maiwasan natin ay magpapakain tayo ng marami. So aabot siguro yan ng mga 4 to 5 times, no, kada araw para nang sa ganun ay masigurado natin na hindi siya mga yayat at masigurado din natin na marami yung gatas na maibigay niya sa kanyang mga biik. So in short mga farmer ay gagastos tayo ng malaki doon sa kanyang pakain at syempre malaking kababasan yun sa kitain natin. At yung pinaka worst naman mga farmer na disadvantage ng ganitong pagwawalay ay matagalan siya maglandi mga farmer kasi nga bugbog yung katawan niya, stress siya at magkakaroon siya ng trauma mga farmer, no? Kasi nga kung ikaw ba naman dadaganan at re-wrestlingin ng 10 hanggang 12 na biik na tumitimbang ng 12 to 15 kilos ay maisipan mo pa kaya na maglandi ulit. So parang ganon. So comment down na lang mga farmer kung sang-ayon po kayo. So yan yung ilan sa mga downside ng ganitong uri ng pagwawalay. So ulitin lang natin mga farmer, no? So yung advantage nito ay dun sa mga biik natin, maiwalay natin sila ng malaki, mapresyohan natin sila ng mahal. So yung downside nito ay mga yayat yung mga inahin natin, gagastos tayo ng malaki dun sa pakain at the same time ay matagal yung dry period niya or matagal yung panahon ng paglalandi. So marami kasi tayo mga farmer na mga subscribers na nagko-comment na umaabot daw ng 2 to 3 months yung mga inahin nila pagkatapos ng walay ay hindi pa rin naglalandi. So siguro ito yung isa sa mga rason mga farmer kaya nagkaganon yung mga inahin nila kasi nga sobrang stress yung kanilang mga inahin. Ngayon naman mga farmer, pag-usapan natin yung 30 days na pagwawalay, no? So, ang kagandahan nito mga farmer sa ganitong edad ng pagwawalay ay yung impact naman nito ay doon sa mga inahin natin. So, sa maikli lang panahon mga farmer ng pagpapadede niya ay hindi talaga maapektuhan yung kanyang pangangatawan, no? So, hindi siya mangangayayat,
hindi siya magiging butot balat bago natin siya maiwalay. So talagang hindi tayo gagastos mga farmer ng malaki doon sa kanyang pagkain. So isipin na lang natin mga farmer na 15 days na gastos sa pagkain yung matitipid natin. So malaking dagdag din sa kikitain natin yon. At yung pinaka nagustuhan ko dito mga farmer sa ganitong uri na pagwawalay ay talagang mabilis siya maglandi kasi nga hindi siya bugbog. Hindi bugbog yung kanyang katawan, hindi siya stress at hindi rin siya trauma dahil sa mahabang panahon na pagpapatede ng kanyang mga biik, no? So talagang hindi maapektuhan yung kanyang kondisyon, hindi maapektuhan yung kanyang pangangatawan at talagang mabilis siya maglandi. So tulad yung nasabi ko kanina mga farmer, yung target natin dito ay 5 to 7 days na pagkatapos natin maiwala ay dapat maglandi na siya. So isa yan mga farmer sa sinusunod ko ngayon na talagang effective naman. So yung downside lang nito mga farmer ay doon naman sa mga biik natin, no? So kapag nagwalay tayo ng ganitong edad mga farmer ay talagang medyo hindi pa gaanong kabigatan yung mga biik natin, no? Siguro nag-average lang sila ng mga 8 to 10 kilos kasi nga medyo bata pa natin sila na iwalay, no? At yung pinaka worst pa dun mga farmer ay talagang hindi pa sila ganun kalakas kumain ng feeds. So talagang sa panahon ng kailang pagwawalay ay talagang may stress sila at yung iba pa ay talagang namamatay, no? So pwede natin gawan yan ng paraan mga farmer, no? So yung mga ganyang problema sa ganitong uri sa ganitong stage ng pagwawalay. So kung hindi ka pa nakapanood mga farmer ng mga nakaraang video ko tungkol sa pagtuturo ng pagkain doon sa mga biik natin, ay panoorin nyo lang muna mga farmer para na sa ganun ay maiwasan natin yung mga problema na ganito. So isang solusyon na dapat natin gawin dyan mga farmer ay turuan natin ng maaga or sa murang edad pa lang yung mga biik natin. So tulad ng ginagawa ko dito mga farmer, 3 days to 4 days pa lang ay tinuturuan ko na agad. So pagdating nila ng mga 7 to 10 days ay talagang malalakas na sila kumain at bago natin sila iwalay ay talagang tinitraining muna natin sila. So meron din akong video niyan mga farmer na kung saan ay tungkol sa preparation ng pagwawalay nating mga biik. So panoorin nyo rin mga farmer para magkaroon kayo ng idea, no? So sa paraan kasi na yan mga farmer ay talagang masiguro natin na talagang malalaki na rin yung mga biik natin, malulusog na rin sila at malalakas kumain. So wala tayong maging problema kapag sinunod natin yan na i-training agad natin yung mga biik natin na pakainin sa murang edad. At maibebenta pa rin natin sila ng mahal mga farmer kasi nga mag-range pa rin yan ng 12 to 15 kilos kapag malakas na sila kumain bago natin sila iwalay. So lahat ng yan mga farmer nasubukan ko na rin, no, dito sa mga alaga namin. Talagang nakita ng mga farmer yung mga downside at good side dun sa mga dalawang uri na yun ang pagwawalay, no? So kayo na bahala mga farmer kung ano yung susundin ninyo at isipin natin mga farmer kung saan tayo makapag benefit talaga at makakabuti dun sa mga alaga natin ay dun tayo. So kayo rin kasi mismo mga farmer yung nakakaalam kung ano yung makakabuti at talagang makatulong dun sa mga alaga ninyo. So yun mga farmer, no, sana po ay nakatulong itong video natin na ito. So kung may mga comment man kayo or katanungan, suggestion, ay mag-iwan lang kayo ng comment sa ating comment section mga farmer para na sa ganun ay masubukan nating sagutin sa abot ng ating mga kaya. At bukas nga pala mga farmer ay magpapaharvest na kami dun sa palayan namin, no? So abangan nyo mga farmer kung makailan tayo at papakita ko sa inyo mga farmer yung actual na pag-harvest namin para na sa ganun may idea rin kayo. So sa mga bago pa lang din sa akin channel mga farmer, no, ay hindi lang ako nagpo-focus dito sa pag-aalaga ng baboy. Gumagawa din ako ng mga video patungkol sa mga iba pang mga farming ideas na kung saan ay pwede nating pagkakitaan. So bago tayo magtapos mga farmer ay shoutout mo tayo sa ating mga sulit na subscribers, no, sulit na supporters na lagi nag-aabang at nagugustuhan yung mga videos natin na ginagawa. So shoutout kay Ma'am Zay Cabañez, Sir Luis Dagyo, Ma'am Josephine Namok, Mileta Aikida from Japan, Jesslyn Estelioso, Roderick Ramores, Sir Georgie Dugaduga, Marites Bebet from Negros Occidental, Priscilla Oraliza, yan, shoutout po sa iyo ma'am, Mark Ryan Goles, at kay Ma'am Rufa Tagaan. So shoutout din at pa-subscribe sa mga YouTube channel nila Lavitads Channel, Phil TV, Packners Official Vlog, at kay Ratsi PH. Yan, so maraming salamat sa inyo mga farmer sa inyong sulit na suporta na binibigay sa aking channel. At sa mga gusto magpa-shoutout mga farmer ay comment lang kayo sa ating comment section para na siguro ay may shoutout ko kayo sa mga next vlog natin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga farmer ay pa-subscribe na lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa natin mga videos, mga tips and tutorials tungkol sa pag-alaga ng inahin at iba pang mga farming ideas na kung saan ay pwedeng yung simulan at pwedeng yung pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!